Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man, hapon o gabi. Ako po ay magbibigay lamang ng mga awitin at yung mga message ng awitin ito ay i-elaborate ko lang ng konti at hindi naman ako mangangaral ng tulad ng mga nakaraan. Ang awitin ko na to ay kinanta ito ni Scott Wesley Brown, ang When Answers Aren't Enough. As far as I know, natatandaan ko ito mga 1980s tong song na to. Kasabayan to ni na Steve Green, mga classic contemporary Christian. Ayan, Amy Grant. Sila yung mga magkakasabay. Tsaka yung sa Pilipinas, Papuri Singers. Ayan yung mga magkakasabay dyan. Kung alam nyo to ay pwede kayo sumubay. You have faced the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. And just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time all the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers are enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers are enough, He's there. Instead of asking, why did it happen? Think of where it could lead you from here. And as your pain is slowly easing, you will find a greater reason to live your life triumphant through the tears. Where answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers are enough, when answers aren't enough, when answers aren't enough, He's there. When answers aren't enough, He's there.
Minsan, sa buhay natin, kapag alam natin na tulad ito ng alam niyo yung desert, kasi nakarating na ako ng desert. Desert ng Kuwait, desert ng Iraq. Yan yung lugar na yon. Balik-balik kami sa kampo noon, papunta noon. Yung water bottle na dala ko, alam nyo, pag binuhos nyo yun, tinry ko yun Pag binuhos nyo sa desert, parang walang nangyari sa tubig. It's gone. Magdi-discolor lang yung sand ng konti na parang spot. Pagkatapos nun, wala na kagad yung water. Tuyo na, either nag-dissipate o tuyo dahil sa arid desert land. Tulad ng kanta, yung mga verses na memorize natin pag may dumating sa ating trials, pagsubok, parang hindi effective sa atin yung mga nasusulat sa Biblia, di ba? That's true. At wala kang alam na sagot kung bakit. Parang dry ka, dry bone kung tawagin. And then when you pour water, hindi naman kagad na mababasa yung dry sand dahil desert land. Ganyan tayo. Water, sabi ng Biblia, is the Word of God. Kapag hindi natin inimmerse ang sarili natin sa Word of God, and then nagpunta tayo sa desert of trials, magiging bone dry din tayo. Anong ibig sabihin ng kanta na to? When the answer aren't enough, there is Jesus. Kapag less ang trust natin kay Jesus Christ, and then nandun na tayo sa tinatawag na arid places, arid land, ay matutuyo rin tayo. Kaya nga sinasabi rin ng Biblia, ang sabi rito sa Proverbs chapter 23, verse 23. Ang sabi ng 23, buy the truth. Bumili ka ng katotohanan. Hindi ito literal na pagbili. B-U-Y, buy the truth and sell it not. Also, wisdom and instruction and understanding. Pag sinabing buy the truth, yung katotohanan ay hindi ito nananakaw o nakukuha lang. Wala naman tayong ipambabayad sa Diyos para makuha o mabili o ma-acquired ang tinatawag na katotohanan. Alam niyo kung ano? Ang parang katotohanan ay mapunta sa atin. We have to spend not money, not our credit card. We have to spend yung time, yung allotted time na binigay sa atin ng Panginoon habang nasa mundo tayo. We have to use our time to buy the truth, meaning we have to surrender our life to our Lord Jesus Christ so that we can have this truth. And if you have the truth, sell it not. Huwag mong ipagbili.
Huwag mong ipagpapalit ang katotohanan ng Diyos sa material na bagay, sa ano pa mang bagay, pananalapi, o anumang mga bagay ng sanlibutan na it will vanish pagdating ng araw na yun. Buy also wisdom and instruction and understanding. Buy it with the time o na proportion time na binigay sa iyo ng Panginoon through your faith sa Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Ay ang time na yon na maibibigay mo sa Panginoon, ay yun ang maibabayad mo sa Kanya para ang katotohanan ay mapasayo, ang katotohanan, ang karunungan, at ang pagtuturo at kaalaman. And then the word of the Lord will flow in your heart just like water. At marirealize mo na higit pa kaysa sa mga bagay ng sanglibutang ito ang naghihintay sa iyo na nagmumula sa Panginoon. Hahanap ulit ako ng isang kakantahin ko rito ng mga Christian songs. Alam naman natin na mga contemporary Christian songs ito ay naririnig din natin sa mga radio. Okay. Itong kakantahin ko na to ay kinanta ito ni Benny Hester. Naalala ko rin si Benny Hester ay naging popular contemporary Christian musician. I think late 70s. Halos kasabayan niya si Michael W. Smith. Halos mas nauna lang ng konti. Ang kasabayan niya rin yung namatay sa plane crash na si Keith Green. Yan. Yung kumanta ng Oh Lord, You're Beautiful. Mamaya kakantahin ko rin yun. So, yung mga kanta noon ay talagang, kasi narinig ko yung bata pa lang ako na hindi naman ganito yung edad ko nung marinig. Talagang bata pa ako noon. Natatandaan ko yung mga song na yun. So, kaya alam ko, si Michael W. Smith, tapos halos contemporary niya rin yun. Sina Benny Hester din, yeah. When God Ran. Almighty God, the great I am, immovable rock, omnipotent, powerful, awesome Lord, victorious warrior, commanding King of kings, mighty conqueror, and the only time I ever saw him run was when he ran to me, took me in his arms, held my head to his chest, and said, my sons, come home again. Look in my face, wipe the tears from my eyes. With forgiveness in his voice, he said, son, do you know I still love you?
It caught me by surprise when God ran. The day I left home, I knew I'd broken his heart. I wonder if things would ever be the same. Then one night I remembered his love for me, and down the dusty road ahead I could see it was the only time, the only time I ever saw him run was when he ran to me, took me in his arm, held my head to his chest, and said, "My son's come home again." Look in my face, wipe the tears from my eyes, with forgiveness in his voice, he said, "Son, deep now I still love you." It caught me by surprise. It dropped me to my knees when God ran. Righteous one who turned my way. Now I know he's been waiting for this day. He ran to me, took me in his arms, held my head to his chest, and said, "My son's come home again." Look in my face, wipe the tears from my eyes, with forgiveness in his voice, I found his love for me again. He ran to me, took me in his arms, held my head to his chest, and said, "My son's come home again." Look in my face, wipe the tears from my eyes, with forgiveness in his voice, he said, "Son," he said, "Son, my son, they know I still love you." Oh, he ran to me when God ran. Glory to Jesus. Naalala niyo yung yung prodigal son. Etong kanta na to ay all about yung ang kanta na to is more on doon sa father. Although yung prodigal son ay siya yung causes ng all of the misery to himself, yung prodigal son. Makikita niyo sa prodigal son sa Book of Matthew, yung mga kwento niya ng Panginoon. Makikita natin yung father niya ay day and night nakaabang doon sa pintuan, doon sa malayo, kasi may uphill yun eh. Tinitignan niya kung merong lalabas na tao o dadaan, baka yung anak niya bumalik. Sabi nga ng Biblia, na tayo ay we're just like sheep na naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Hinihintay tayo ng Panginoon na ang sino man na makakasumpong sa Panginoon ay makakasumpong ng buhay ng walang hanggan. Until now, hinihintay tayo ng Panginoon. Hinihintay lang lahat ng tao ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon na isang palatandaan para you made home
para makarating ka sa tahanan talaga natin ay ang cross of Christ, the cross of the Calvary. Nang sino man tumingin sa krus na yon, tulad yon sa desert na sinabi ni Moses sa mga tao na merong illness na tuklaw ng ahas, pinagawa niya yung mga Levites ng simbolo, yung staff ni Moses, ang ginamit niya, pagkatapos yung simbolo ng small serpent, nang itinaas, ang sino man tumingin doon ay gagaling sa kanilang kamandag o tuklaw. Yun ay tinatawag na shadow o ang pagdating ng tunay na manunubos sa ating kasalanan. Sapagkat sa Biblia, maging sa Old Testament at in-explain ni Apostol Pablo, na ang tinatawag na kasalanan ay is just like the sting of a snake sa atin, na magiging cause ng death natin kapag hindi naagapan. So si Jesus Christ, siya ang anti-venom. Ang sino man tumingin sa krus ng Panginoon, ang ibig sabihin, ang sino man nananalig doon sa ginawa ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo ng pagliligtas, ay tayo'y maliligtas. At magkakaroon tayo ng ugnayan sa Panginoon sapagkat there is only one mediator between God and man. At ang mediator na ito para sa tao, ang tao, si Jesus Christ, at ang Diyos ay si Jesus ang daan nang siya'y magkatawang tao. Siya ang ating daan. There's only one mediator, tagapamagitan between God and man. And that man is our Lord Jesus Christ, the Son of the living God. Meron pang meron akong gustong basahin dito sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, 17 hanggang 18, at hanggang 19, 20, and 21. Ulitin ko. Kaya ko sinabing iniisa-isa ko yung numero para natatandaan natin. May kanya-kanya itong list. List para sa atin. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, 17, 18, 19, 20, 21, and 22 yung huling sinabi ko. Verse 16, rejoice evermore. Maggalak kayo. Maggalak kayo, sabi. Maggalak tayo sa Panginoon. Verse 17, pray without ceasing. Manalangin kayo ng walang patid. Continuous prayer. 18, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. In everything, lahat ng natatanggap niyong blessing, lahat ng mga bagay na nasa inyo, hindi na kailangan pa na ito'y mamahalin na ano pa mga bagay. Kung ano man nasa inyo, ay in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Lahat ng blessings na nanggagaling sa Panginoon. Sometimes yung blessing na yon ay hindi natin napupunan na blessing pala na galing sa Panginoon. Maliit na bagay, small stuff, small things. Halimbawa, yung ginigreet kayo, binati kayo ng birthday nyo ng isang tao, wala man lang siyang regalo. That's magpasalamat kayo sapagkat naalala niyo yung kaarawan. O kaya ay binati kayo ng Merry Christmas at sinabihan kayo ng good morning. You have to say, oh, good morning too. Magandang umaga. Yun ay maliliit na bagay na kalimitan sa atin ay hindi natin nabibigyan ng pansin. So balit ang sabi, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Verse 19, quench not the Spirit. Huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo. Quench not. Paano natin minsan napipighati ang Espiritu Santo? Kayo nakakaalam yan. What is the most common things na ginagawa ng tao? Pagkabangon niya sa higaan niya, did he mention God? Did he say, Lord, thank you this morning, buhay pa rin ako? Maaring iba sa inyo bumabangon, pagbangon,
Mami o nanay, anong ulam? So, you have to say thank you to the Lord first. At buhay ka pa, may hininga ka pa, nakita mo pa yung araw. That's why quench not the Spirit. Ayun ang ibig sabihin. Or when the Spirit of the Lord is asking you to read the Word of God, the Word of God, and to pray, and you didn't do it, you didn't obey, you are quenching the Spirit of God. Parang quenching the fire. Binubuhusan mo ng malamig na tubig. Imbis na magbaga, mag-apoy, ang salita ng Diyos sa iyo ay binubuhusan mo ng disobedience sa Panginoon. Kaya quench not the Spirit, mag-ingat tayo ron sa list na yon. Verse 20, despise not prophesying. Huwag ninyong lalaitin ang pangangaral. Hindi ko alam kung nilalait ako ng iba. Walang mabuting maidudulot yan, tsaka nonsense, di ba? Nonsense. First of all, I'm not asking you to give anything sa akin o pera o ano man. Hindi ako nangangaral na dahil sa pera. I'm not for money. I want the truth to be delivered sa mga tao. If they like it or not, if they accept it or reject it, it's not my problem. If they rejected my Lord Jesus Christ, it's not my problem at the last days, at the final judgment. Despise not the prophesying, despise not the word of God na nasa Bible. Verse 21, prove all things, hold fast that which is good. Manindigan ka kung anong matuwid at totoo at mabuti. Alamin mo ang mga bagay kung ito'y mabuti. Prove all things, sabi. Alamin ninyo kung ito'y makakatulong sa iyo at sa ibang tao, especially sa Panginoon, sa Kanyang kaharian. Ito ba ay makasisira sa Kanyang kaharian at sa iyong pananampalataya sa Kanya? Verse 22, abstain from all appearance of evil. Abstain. Lumayo kayo, umiwas kayo sa lahat ng may anyong kasamaan. Evil appearance. Anyong kasamaan. Ano yung evil appearance? Kapag inimbitahan ka sa isang handaan, nagpapartying sila, may birthday, at merong mga nandun na naninigarilyo at umiinom, iwasan yung makiupo. Sapagkat meron ng form of tinatawag na appearance ng evil, ang ganon. Alam natin, sabi ng Biblia, ang mga umiinom, naglalasingan, may mga bisyong ganon. Anong sabi ng Biblia? Na sabi sa Psalms 1, di ba? Yung mga items doon na binasa verse 1 hanggang verse 2 hanggang 5 hanggang 7, na mapalad ang tao na hindi umuupo sa upuan ng mga manlilipak, mga manginginom. Kung mag-share kayo ng gospel, hindi right time na sila ay umiinom. Sapagkat you cannot give precious pearls sa mga baboy sapagkat yuyurakan lang nila yon. They want dead meat. They want rotten meat. Rotten, nabubulok, at nasty food. Yung mga baboy. Ba't sinabi ng Biblia na baboy? Yuyurakan lang nila yun eh. Yung Word of God. Ang gusto nila, sa madumi sila, kaya baboy. At baboy, kung magsalita sila, may kapapuyan, di ba? Bakit ka uupuron bilang Kristiyano? For what? It's not the right place, not the right time to share the gospel of Jesus Christ. Because you already understood, nakita mo na there is a form of evil. Ang sabi ng Biblia, verse 22, abstain from all appearance of evil. Hindi naman ho kasi automatic yan na ang mga tao ay everywhere ay pwede kayong mag-share, di ba? There's some time na you give them invitation so that personal, formal invitation kung pupunta ka o makikita kayo sa isang lugar na you can share the gospel sa tao na yun, you can do it. But not in the wrong place, in the wrong time, in the wrong season, ibig sabihin.
At ako'y naghahanap pa rito ng mga kanta na pwede kong kantahin din. No? Mostly mga Christian song hinahanap ko rin dito. Yung mga kakayanin ko lang kantahin mo muna. Ito, okay. Subukan ko ito. Okay. Tingnan natin ito, mga kapatid. Yung ginagawa ko ngayon ay pagkanta sa mga Christian songs, karaoke Christian songs. Holy words, long preserved for our walk in this world, they resound at God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us cope in this world we're wrong. Ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart holy words of our faith, handed down to this age, came to us through sacrifice. Oh, heed the faithful words of Christ. Holy words, long preserved for our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Parang sinasabi sa tulad ng Micah 5:2,
Yung word, alam natin, ancient word is our Lord Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God. John chapter 1 verse 1, and the Word was God. Micah chapter 5 verse 2, and the Word He was from everlasting to everlasting. Kaya tinawag siyang El Olam, the God from everlasting to everlasting, the ancient words. Pag sinabing ancient, ay sinauna, wala pang mundo, wala pang anumang mga bagay. Kanina, nanonood ako sa mga scientists, yung mga astrophysicists, and then they talk about, is there any UFO or aliens out there? What are those phenomenons na nakikita nila ng NASA sa telescope at maging dito, maging yung tinatawag na sprite lightnings na pag umano yung mga lighting ang bilis, akala nyo yung mga fireworks, pero hindi. Pag umano nyo, akala nyo taong nakatayo, akala nyo mga angels may pakpak. Tapos ganun. It's a phenomenon. They call it TLE, phenomenons. But in the Bible, ang sabi ng Panginoon, di ba, darating ang laksa-laksang anghel sa kalangitan at makikita ng mga tao dumarating kasama ang Panginoon. Hindi nila alam, sinasanay na ang mga tao sa ganong mga tinatawag na mga pangitain sa kalangitan na nakikita nila. Tulad ng limbawa, na ang Panginoon Kristo nung umakyat siya sa langit, matapos niyang mapagtagumpayan ang tinatawag na Calvary at muli siyang nabuhay, umakyat siya. Nag-stay muna siya ng 40 days and 40 nights kasama mga alagad. Nagturo siya ng maraming bagay. At nung umakita sa kalangitan, di ba, time na umakita sa kalangitan, umakit siya. Lumulutang siya sa ere hanggang sa tanggapin siya ng isang alapaap. Doon sa alapaap ay meron mga angels doon na naroroon. Hindi man sinabi ng Biblia, subalit sinalubong siya ng mga anghel sa kalangitan. At yung sabi nga ng isang anghel na nasa baba, na habang nakatingala yung mga alagad, this same Jesus, itong Jesus na ito ay darating din, same manner ng kanyang pag-akyat with angels, his angels, nasa mga alapa, nasa isang cloud. Kaya minsan tumitingin tayo sa mga cloud formation sa kalangitan. What if yung isang cloud formation doon, nakarinig tayo ng malakas na blast? Sabi nga ng Biblia, at the last trumpet of God, yung mga blast na malalakas na hindi nyo alam kung saan nanggagaling, di ba? Yung mga tunog na yan, maraming ganyan. Maraming mga conspiracy theory na sinasabi sila. But the Bible says, at the last trumpet of God, maririnig talaga sa kalangitan, mayayanig ang kalangitan. Mayayanig, magkakaroon ng phenomenon. First time in the history of science and the world na magkakaroon ng phenomenon. Mayayanig kasi pababa ang Panginoong Jesucristo. Nasa mga alapaap, the same cloud na tumanggap sa kanya, paakit sa kalangitan. At nandoon, sa paikot niya, ang laksa-laksang mga angels ng Panginoon na tulad ng tinatawag na sprites lightnings na nagliliwanag. Sabi ng Biblia, nagliliwanag. Ito'y mangyayari sapagkat hinula maging na mga propeta ang sinaunang propeta at sinabi ng Panginoon ang manner niya kanyang pagdating, ang manner, pati ng angel. So, maraming nag-collaborate at nagbigay ng isa lamang na salita para sa second coming ng ating Panginoon. At sa pagdating ng Panginoon, ang sabi, yung mga makasalanan ay magtatago sila, hindi nila matitiis yung pagdating niya at sasabihin nila sa sarili nila, o bundok, o kuweba, tabunan niyo kami. Gusto nila na lumubog sa lupa sa kahihiyan, marahil, sa guilt na kanilang naramdaman.
Kaya sabi ng 2 Peter chapter 3, ang sabi rito ng Biblia, babasahin ko, sabi, verse 9, chapter 3, verse 9 ng 2 Peter, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us ward, not willing any should perish, but that all should come to repentance. Ang sabi, ang Panginoon na hindi slack o hindi mabagal o sa pagdating niya, concerning na sa kanyang pangako na sinasabi ng iba na nasa na yung kanyang pagdating, pati hindi pa siya dumarating. Ang sabi rito, dahil sa long suffering, mag-abang tayo sapagkat ang Panginoon, binibigyan niya lang tayo ng tsansa so that anyone should not perish. Binibigyan ng tsansa, sabi rito. But that all should come to repentance. Para magsisi ang lahat. Verse 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise. Ito yung sinasabi ko, the last blast trumpet of God, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. It's terrible. Magkakaroon ng pagyanig, dagundong. Matutunaw namang elementong, sa pagkakaalam ko sa mga elementong ito na matutunaw sa earth, ay yung mga man-made structure ng ginawa ng tao. Like mga molten graven images, mga bato. Halimbawa sa Rio de Janeiro, yung malaking Jesus Christ na statue doon. Sa EDSA, yung Mama Mary nila, magugunaw, yung malulusaw. The Bible says talking about mga elements that is man-made na ginawang as in gods o idol. So malulusaw yon sa fervent heat. At anumang nasa mundo raw therein, anumang mga nasa loob ng sanlibutan na bagay na rebelling, na nagre-rebel sila against God, and then malulusaw sila. Kung ano man yon ay we don't know. Ano man yung mga itinayo ng mga taong religion nila, mga false religion, kahit yung kaabas doon sa Mecca, yung ginawa nilang mga building doon, malulusaw. Sabi ng Biblia, lulusawin niya ano mga elemento. Pati kahit ang Vatican City o yung St. Peter's Square, malulusaw yan kung hindi sa Panginoon. At ang mananatili lang ay ang mga tunay na mananampalataya sa Kanya pagdating ng Panginoon.